A greater weapon, it means we have a greater battle. Sabi mo sa tabi mo, God is good! All the time! Ang nakita ni Lord yung puso, hindi yung pagkakamali. And by the power of the cross, we will depart this place on earth, that our lives will never be the same. So, salamat sa Panginoon. At ang topic po ngayon ay pinamagatang uninterrupted. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ako po ay probinsyano pero tumira rin sa Maynila. Ang isang disappointment sa Maynila is kapag ka naliligo ka, biglang may interrupt yung tubig. Sino nakaranas na? Yung mga batang sampalok dyan, magtaas ng kamay. Yung kasalukuyang kang naliligo tapos mamamatay ang tubig. Sa probinsya, one to sawa, Kuminsan ganun lang, at least. Pero sa Maynila, kuminsan, kasalukuyang kang may sabon sa mukha, titigil yung tubig. Amen. Naranasan po namin yan. Lalo na kami ni Pastora. Talagang nung nag-stay kami sa Manila, sabi ko, mas maganda sa probinsya pero ang trabaho nasa Manila that time. Okay? So narinig ko yung isa kanina, talagang nagpapasalamat sa kasalukuyang administrasyon. Kulang na lang sabihin niya, BBM. Amen. BBM naman tayo lahat, di ba? Bible Believing Movement. Amen. Okay. Kahit anong kulay mo, dapat you must belong to the Bible Believing Movement. Kahit anong kulay. Okay? So, si God, wala naman siyang gaanong pinakialaman na politiko, kundi si Pilato, si Herod, mga hari. Amen? Hindi siya after sa parit. Kahit magkagulo, may kanya-kanyang opinion ng mga tao kung sino mananalo. Si Lord predefined na kung sinong iuupo niya. Kahit yung iuupo niya, yung ayaw mo, siya pa rin naglagay nun. Sabi ng Bible, He sit and unseat kings. Siya lang. Kaya kung minsan, basta kung sinong umupo para hindi ka frustrated, kung sino man ang umupo, sino ang tinagay ng Diyos, kahit hindi tumama doon sa tinaya mo sa parang tumaya ng loto, kahit hindi yun ang sinulat mo o sinyade mong kandidato mo, basta hindi, kung sino man ang lumabas, yun ang ipag-pray mo. Whether kandidato mo o hindi mo kandidato, basta nanalo siya, ang responsibilidad mo bilang isang Kristiyano ay ipanalangin mo kung sino ang itatalaga ng Diyos. Amen. Dahil nasa kamay niya ang susunod na 6 na taon. Kaya wag na tayo makigulo-gulo. Marami ka pang nakakaaway. Akala mo, sino ka ba sa 108 million na mapapakinggan ba sa basta? Minsan, feeling mo, pag nag-comment ka sa Facebook, dinig ka ng 108 million people, Yung nakakakita lang sa'yo, nakapost dun sa tapos lumalabas pa may kaaway ka. Okay? So remember, Facebook also or any social media, bring out your attitude. Amen? Kailangan, minsan hindi ka na kailangan i-discern. Buksan lang yung Facebook mo, alam mo na kung sino ka. Kaya kayong mga batch 27, revisit your social account, social media account. Tignan nyo, baka meron pa kayong borles doon. Sister, yung nag-testimony dito, check mo, baka meron pa tayong red horse doon. Dapat white horse na yan. Okay? So, ako po ay natutuwa sa ginagawa ng Diyos. Kasi yung iba, sabi nila, born this way, born like this, I'll die this way. Hindi po ganun ang Diyos. Iba-iba lang pong kasalanan, iba lang yung kanyang challenges. Ako may challenge, si Pastora may challenge. May challenges tayo. Ang importante sa tao, may encounter niya ang Diyos. Si Saul siya, kung hindi niya na-encounter si Jesus, hindi siya naging Paul. Amen?
unless a man ma-meet niya ang Diyos, may encounter niya ang Diyos, hindi niya ma-experience ang uninterrupted blessed living. Yeah, that's it. Yun na yung conclusion. Pwede na ako mag-close. Amen. Kasi tayo, para tayong tangke na nadugtong sa napakalaking supply ng dam, na itap tayo sa source. Pag nakatap ka sa source, uninterrupted. Kaya nung kami ay nasa Sampaloc, Manila, tumitigil-tigil ang tubig doon. Nagkaroon kami ng chance na tumira sa Diliman. Yung MWSS, yung tangke, is just 1 kilometer away. Talaga sobra namang lakas ng tubig, sobrang lamig. Nakapansin ko na pag malapit kami sa source, tapos walang gaanong interruption, yung supply ng tubig 24 hours a day, basta binuksan mo, may tumutulong tubig na malakas. Amen. So, living a life with uninterrupted blessing is everyone's desire. Bilang mga tao, mabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Alam mo, minsan, ang dami ko nakitang mayaman, nalulungkot. Pangalan nila Joy, hindi masaya. Tama? Tama ba? Ilan yung Joy ang kilala mo, pangalan, hindi siya masaya? Amen. Yun na ba naman, May, ng Kamwat May? Amen. At si Pastora Maylin, hindi siya Mayline, ha? Maylin siya. Maylin, akin yun. Okay. Kasi iba, ang mga pastor nyo, dapat kilala nyo, pati spelling ng pangalan. Okay? Importante po yun. Kaya pag minsan, pag may ma-receive kaming, umbisa regaluhan kami, yung pangalan, hindi tama. Dapat, ikaw, si Lord, kabisado niya ang pangalan mo. Okay? Kaya ako talaga inaalam kong pangalan because when we pray, when God, inimpress ka ni Lord sa amin, ipagpipray namin talaga kayo. One time, I cannot sleep. Hindi ko maintindihan ba't hindi ako makatulog kahit anong. Kasi ako, importante yung tulog ko. Eksaktong 7 o'clock kailangan akong tumayo. When I'm still working in the construction, kuminsan pumapasok ako alas 8. Kuminsan pumapasok ako alas 9 kahit sa construction ako. Pero nung simula, nag-full time ako, alas 7, kailangan nakagising na ako kasi mag-aatid ako ng bata. Kaya sabi ko, mas na-disiplina pa ako sa paggising ng umaga. Okay? So, yung tulog ko, may interrupt. Kailangan kong tumayo. Pero one time, kahit na kailangan ko gumising ng alas 7, hindi ako tinigilan ng Holy Spirit hanggat hindi ko pinag-pray yung isang tao. She is under extreme spiritual witchcraft attack. I tried to ignore, lalo na pagka naisip mong pasaway. Hindi ko ito pag-pray. Tutulog ako. Tapos sabi niya, si Pastora kasi kahit na tulog yan, pinapagalitan ako. Ano naman yan, hindi ka matulog. Then, the Lord put in my heart kung sino ang pag-pray. The moment I mentioned her name, pinag-pray ko siya, 4 o'clock, bigla ako nakatulog. Kasi kung minsan, lalo na pag wala nang mananalangin sa taong yan, pag walang nag-intervene, yayariin siya ng kalaban. Importanteng may nananalangin sa iyo. Amen. Kaya mga prayerful people, huwag niyo yan awayin. Amen. Pasalamatan niyo ang mga prayerful people. You don't know that you are on extreme and ultimate danger of your life. Pero because your name is being mentioned in prayer, you are covered doon sa umbrella o protection ng panalangin ng isang tao. Kaya sa family, pag may isang Kristiyano, kung may talagang tunay na nananalangin, napakalaking advantage noon sa buong pamilya.
Kaya napaka-blessed ng isang family. Meron lang isang mga born again. Anyway, mga bago dito, ako may bago ha. Yung born again, hindi po yan religion. It is a verse from the Bible. John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na ang tao ay may panganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yan, no? Sino nagsabi? Si Jesus. Already, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. O, nandito ka, pag tinanong ka labas, grabe, pumasok lang ako doon, paglabas ko, born again ako. Okay lang yun. At least makikita mo yung kingdom of God. Nagkakaintindihan po tayo? Again, this is not religion. Paglabas ko, yan, religion ito, born again. Hindi po, hindi ako maliligtas na religion. Si Jesus ang magliligtas sa akin at sa iyo. Amen? Dahil ang religion, hindi siya na-crucified para sa akin. So you must understand that. Pagka tinanong ka, born again ako, huwag mong i-deny yun. Kasi yun ang sa sunod yan, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter. Muna see, tapos sunod yan, enter na. Okay? So, the moment you accepted the Lord Jesus Christ in your heart, your life, time, and presence becomes very significant. Hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, you have no significance in this world. Walang power. Ako po kanina may dala akong power bank. Kung walang power yon, walang kwenta yon. Pabigat lang sa bag, hindi niya magagawa ang kanyang role. Okay? So, habang papunta ako kanina ito lobat ito, habang nagta-travel ako, nakasaksak siya dyan, nagkakarga siya. Ginagawa niya ang kanyang role. Pagdating ko dito, may karga na siya, kahit paano. Okay, so, if you will not accept the Lord Jesus Christ in your heart, don't find a life of significance. Siyempre, pag sinabi kong tanggapin mo si Lord sa iyong puso at sa iyong buhay bilang Diyos ang tagapagligtas, siyempre, dapat seryoso ka. Parang yung pinag-usapan lang natin na I love you, tapos hindi naman totoo. Amen. Mga chick boy dyan. No, maraming nagsabing I love you, hindi naman totoo. Marami yan. Amen. Bago na yung counter. And unless a man be born again, unless a man will not become a child of God, you cannot be a part of to solve the equation. Palagi kang variable. Palagi kang ikaw yung X. Ikaw yung sinosolve. Amen. Hindi ka magiging constant value. Yung constant value alam mo na, di ba? Ilang na, paano mo i-solve yung X ay dalawa eh. X na lang at saka W. Ay, may W, mayroon ng ano, may constant na yan. Ano yan? O di, masolve mo na yung X. O yan, simula ngayon, di na kita X. Pakakasalan na kita. Mayroon ng answer. Unless natanggapin mo si Jesus sa buhay mo, yung totoo you are always a part of the equation to be solved. Kaya mga tao, nagkakagulo. Politics, nagkaroon ng pandemic, they don't know what to do. They run here and there, they are so afraid, they are very fearful. Hindi lang vaccinated, nag-aaway na. Hindi na nakamas. Nakita ko talagang ginanon ng isang salesman put your mask! Siya niyan, sarado na, may mask na, ang dami na. Kulang na lang, mag-astronaut na siya. Yung katapat niya, na-liis lang ng konti yung mask niyang konting gano'n. Pinagalitan talaga. Yung takot niya, hindi naman, siyempre, we should comply. Amen. Pero yung fear, ang lakas. Pero pag may Kristo ka, ibang klase ka mag-isip. Uninterrupted. Hindi ka, walang makakaharang sa'yo. Yung focus mo, isa lang. Walang makakapigil sa iyo. Kahit mangangaral pa rin ako. Bawal, papasukin ko pa rin yan. Alam mo ba, ang dami ng na born again na tinanggalan ng mana?
Subukan mo magpalit ng reliyon. Sabi ni Lola, hindi kita pamamanahan. Tapos pag malapit ng mamatay, asan yung paborito kong apo? Ipanalangin mo naman ako. Ikaw pa rin ang hahanapin. Dami ko nakitang ganyan. No? Nung malapit na mamatay, asan siya? Pupuntahin niyo dito. Nakapalibot na siya ng mga ng mga marunong manalangin daw. Nininervous siya kasi totoo na. Ang tao matapang lang. Pero pag totoo na, harapan na ng kamatayan, doon mo makikita ang tunay na may Diyos. Kaya yung iba lalong mabilis mamatay sa nervyos. Mamamatay na ako. Mamatay na ako. Hindi pa ako sigurado. Ayun ang inaantay ni Satanas, no? Ng mga demonyo, yung mamatay ang taong walang Kristo sa puso. Sure ball yun. Acts 27-12, lagi kasing pinapangalanan ang verse na to, ang mga verses na to sa buhay ni Eutychus. Pero meron tayong titingnan na ibang anggulo sa pamamagitan ng mensaheng ito. Sino yung nakakalam ng istorya ni Eutychus? Kumaway. Ayan. Si border boy. On the first day of the week, we gathered with the local believers to share in the Lord's Supper. Okay, so salo-salo. Paul was preaching to them. Parang ganito. Okay? And since he was leaving the next day, he kept talking until midnight. So sinagad na yung mentoring, preaching. Kasi maaaring hindi na siya makabalik ulit. So tinotodo na niya. Isipin mo ang naging journey ni Paul, kung hindi pa nakakilala kay Paul, ang dami niyang pinuntahang lugar, every time kung saan siya pumunta, mangangaral siya, ibigay niya yung instruction, ibigay niya yung mensahe ng Diyos, sabay alis. Ganun po yung mga apostol. Makita niyo, meron tayong mga invited ng international speaker. Pag dumating sila, paglapag nila sa UAE, kaming mga pastor, mga nagigichismis kami, andyan siya, pwede siya ma-invite sa church. Why? We are taking the opportunity for the man of God na mabless yung congregation. Alam niyo ba sa Pilipinas, hindi pa kami nakakauwi, ang dami ng, sabi, dad, sabi na ni Pastora, ang dami ng pupuntahan. Sabi ng isang kaibigan ko, Pastor, pag uwi mo dito, gagawa tayo ng conference. Yung iba naman, binubuk na kami ng hotel. So, nababawasan na ng 3 days, 4. Alam mo yung pag nakabakasyon ka, 1 day, ang napakaalaga ng bakasyon sa araw. So, nakakwenta na po yon. And surely, when we go home, we will surely conduct an Encounter God retreat kapag tayo po umuwi. Okay? So, pinapauna ko na po yon, na malapit na yon sa pangalan ni Jesus. So, like Paul, he kept talking until midnight. The upstairs room where we met was lighted with many flickering lamps. So, maliwanag yung taas. Siguro dahil flickering, medyo waving, nakasabit yung mga ano ba yan? Mga ilaw-ilaw. Siguro maganda yung ihip ng hangin. As Paul spoke on and on, a young man named, Eutychus, sitting on the windowsill, became very drowsy. Alam mo yan, parang ako pag may nagpipreach, sabi ng isa, I love you with the love of the Lord. Okay lang yan, tao ka. Buti wala ka sa gilid. Ito, inaantok na, umupo pa sa bintana. Huwag kang uupo sa bintana pag inaantok ka. Alam mo yung windowsill? Pag inaantok ka na, pumwesto ka mabuti. Amen? Hello? Maganda message na to. As Paul spoke on and on, a young man named Eutychus sitting on the windowsill became very drowsy. Finally, he fell
Sound deeply. Siguro, una ganito, no, pangalawa. Yun ang proof ng isang tao, tulog. Di ba? Nakita ka na ba ang taong humilik na gising? Wala pa. Unless nagawa-gawa niya, siyempre. So he fell sound asleep and dropped 3 stories to his death below. 3 stories, so 3 meters times 3, around 9 to 10 meters. Ang bagsak niya. Paul went down, bent over him, and took him into his arms. Marahil naalala ni Pablo na si Elisha at si Elijah bumuhay ng patay na. Man, siyempre, inaaral nila yan. So, ganun din ang ginawa niya, pinag-pray niya. Okay, si Pastor GM, pinadala niya ako napakaraming visions and dreams. May warning, may pambalakas. Sabi ko, sige lang, keep sending. Okay? So, in this church, we know who are the prophets. Pag propeta ka, hindi ka nagsasalita, anong klase kang propeta? May propeta kasi, tapos di nagsasalita. Ano yung propeta yun? Taka lang, wala kang prophet. So, sabi ni Paul, he went down, bent over him, took him in his arms. Don't worry, he said, he's alive. 3-story, umihilik, nahulog, he's alive. Pero sabi ng Bible, patay na siya to his death. Then they all went back upstairs, shared in the Lord's Supper, and ate together. I want to believe na sinama pa to. Ano ba? Buhay ka ba? Buhay ako ha. Ay, bakit? Ano ba nangyari? Nahulog ka. Ganun ba? Tara, kaya tayo. Pero si Paul, uninterrupted. Kahit meron ng nagistorbo, tuloy pa rin. Ganyan ang calling. Ang calling, nag-i-start sa C, nagtatapos sa G. Calling. Can you spell that? C-A-L-L-I-N-G. It is the ing form of the verb call. No. Tama? Mga ano dyan, grammarian. They all went back upstairs, shared in the Lord's Supper, and ate together. Paul continued talking to them until dawn. Sabi niya, bitin! Sabi niya, makikinig pa kami. Ikaw kasi, Eutychus, panggulo mo. Huwag ka na umupo sa gilid. Dito ka na sa gitna. Ay, mahilig umupo sa gilid-gilid. Delikado yan. Ayan. Paul continued talking to them until dawn, and he left. Meanwhile, the young man was taken home alive and well, and everyone was greatly relieved. Lalo na yung tatay niyan. Pag yun hindi nabuhay, wala na, tapos na cell group. Huwag na kayong pupunta doon. Yung kapatid mo, umattend doon, namatay. Di ba, namatay pa sa... Pasalamat nga siya, namatay siya sa church. Amen po ba? Pinrits ko dati yan, di ba? Sabi ko, huwag kang pupunta sa boundary. Kasi ang boundary may bayad. Tama? Di ba maglalabas ka ng tricycle, kung may boundary, may bayad. Lahat ng may boundary, may bayad. Alam mo, kahit kung ikaw, makinig kayo, kung ikaw alam mo, yung lupa mo, pumasok yung bakod nyo sa kabilang lupa, i-correct mo na, huwag kang mangunguha ng lupa ng may lupa. Kasalanan yun. Don't move your boundary. Sabi ng Bible, don't move your ancient boundary. Huwag mong i-move, hindi mo lupa yun. Pumunta ka, kaya yung titulo, meron yung coordinates, may line yan, dinefine yan, may coordinates, naka-satellite yan, yun ang pag-aari mo. Huwag ka lalampas doon. I have a personal experience of this. Amen? May ilang lupa na pumasok talaga. Yung ano lang, ako naman gusto kong, sabi ko, ba't nakapasok to? Tapos sabi ni Lord, maiiwan lang yan. Aawain mo yan, baka hindi pa pumunta ng langit yan. Sabi nila, born again, nagpag-away.
iwan mo rin ang lupang yan. So para walang kaaway, smile na lang. Amen? Pero pag ikaw ang pumasok, naging Kristiyano ka, iba'y lumabas ka doon. Baka dahil doon, hindi mo sila mawin. Naalala ko lang, sabihin mo, boundary. So wag kang uupo sa boundary. So ano naman ang ating mapag-aaralan dito? Aside doon sa dati na nating inaral tungkol sa buhay ni Eutychus. Alam mo ang ibig sabihin ng Eutychus? Fortunate. Amen? Sabihin mo, fortunate. Buti na lang, pinangalanan siyang fortunate. Amen? Kasi kung tritunate siya, patay siya. Amen? Kulang. Buti na lang, fortunate. Yung pangalan niya, nag-activate sa buhay niya. Di ba sabi nila, ngayon, actually, sa mga Kristiyano, walang swerte o malas. Amen. Walang chances. Definite tayo kasi Christian tayo. But his name functioned favorably. Why? Because he is operating within the will of God. Ako gusto kong paniwalaan kung ito nahulog sa iyo naman, patay ito. True story yun eh. Tapos lasing ka pa. Ayan, mahulog ka doon. Bumalabag ka. Maliban na lang. Kung meron talagang plano pa ang Diyos sa iyo. Si Abraham, dating Abraham, kung di naging Abraham, hindi siya magiging father of all nations. Same as Sarai na naging Sarah. Si Peter na dating Simon. Amen. Nagkakaroon ng manifestation ang pangalan mo sa buhay mo. Paano? Pag hinggat yan, hindi naboborn again ang pangalan na yan, hindi yan nagiging Kristiyano ang pangalan na yan, hanggang yan hindi nag-ooperate sa will ni God. Tignan mo yung kapatid kanina, abay, kaganda-ganda, gusto maganda. Hanggat hindi na itutuwid na itatama yon, paano ka mag-ooperate doon sa will ni God? Yung pangalan mo, yung pangalan, hindi literal na pangalan, yung pagkatao mo, yung kaluluwa mo, mag-ooperate sa will ni God, then from there on, you can expect an uninterrupted blessings from the Lord. Amen? Hanggat hindi ka na isusuli sa kung saan ka dapat, huwag kang aasa. Amen? Tama po ba? Ang dami na nating mga naging kapatid. Actually, gusto ko nang gumawa ng libro ng mga kapatid kasi alam ko, they will put this word upside down. Maraming mga maliligtas. Ihayag nyo ang inyong mga testimony. I-share nyo ang inyong mga testimony kung anong ginawa ni Jesus sa buhay nyo. Ihayag nyo yan. Maraming maliligtas na mga tao. Okay? So if you will just that, you can also have an uninterrupted ministry. Ito si Pablo, may nakapagpigil pa sa kanya, di kailangan ko maituro to. Anong topic na? Anong SOL na? SOL 2. Sabi ni Paul, tapusin ko na hanggang SOL 3. Bago ako umalis, kailangan may share ko to. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako dito. Ituturo ko na to. Kaya ganun mag-mentor si Paul. Amen? Kaya kung kayo ay maabot ng alas 12 sa training namin, sorry. Patawarin nyo kami. Amen? Pero kailangan namin tapusin. Hello? But still, that falling off is still a topical message, which means all must be alert. Napansin nyo ba? Nasa church ka na, matutulog ka pa? Maraming mga tao nasa church na tutulog-tulog pa. Ang dami ng mga messages na naririnig, may testimony, tutulog-tulog pa. Ayaw pa rin magtrabaho, ayaw pa rin magbago. Ayaw pa rin gumawa para sa Panginoon. Ewan ko kung anong inaantay nila. Ayaw pa rin ibigay ang buhay. Buti na lang natigil na ngayon. Alam mo, mga 4 months ago, weekly, kung hindi ako nag-happy birthday, nagko-condolence ako. Tama? Ngayon, natigil eh. Paano? Pati yata yung namatay sa heart attack. Sabi, COVID. Lahat COVID. O sige. Puro na lang ako nagko-comfort. Ang dami.
Almost every week. Amen. Tapos, ito matindi. Matindi na yung threat sa family. Ayaw pa rin magbago. Amen. Ayaw mo mag-function naman ang pangalan na yan. Mag-register naman ang pangalan. Alam mo, kumbaga sa basketball team, ba kahit maka-foul ka, malagyan naman ng guhit yung, yung scoreboard, na? Naka-score ako, meron akong isang guhit. Hindi, score yan, foul yan. At least naguhitan. Pastor JM, wala pang score yan. Amen. Ibababad ka namin sa championship. Pwede ako makiusap sa inyo lahat. Pag kami nakapasok ng championship, manood kayo lahat, ha? Okay. Deal natin yan, ha? Amen. Gugulatin natin yung court. Parang interbarangay. Ayan. Magtitinda tayo ng ice candy doon. Hindi, totoo to. Suportahan nyo naman kami. Grabe naman. Amen. Basta sa championship, ang star player si Pastor GM. Kasi siya na lang ang hindi nakaka-score sa amin. Please lang, baka nasa church ka na, natutulog ka pa. Ito, andun na. May mentoring na. Andun na yung mentor. Andun na yung dynamic mentor. Si Pablo to, ha? Hindi ito si Pastor Ricky. Hindi si Pastor Amailid. Si Paul yun. Tinulugan pa. Si Paul na pag nananalangin, nayayanig yung yung kulungan. Basta na lang natatanggal yung mga chain. Ganun ang anointing ni Paul. Amen. Siya yung nagbe-mentor. May nahulog pa. Praise God. Amen. Huwag kang gigilid-gilid. Sabi sa katabi mo, huwag kang gigilid-gilid. Meron kaming ang ganda-ganda na nasa isip ko. Sabi ko, pag yung mga worker dumating sa pagdating nila sa Wednesday, ganitong mangyayari. Abay, nagulat ako. Yung bus, yung pangalawang bus, walang laman. Wi-Fi ba to? Asa yung mga worker na to? Pero, because we have an uninterrupted heart, we are not bothered by any circumstances in life. Tuloy ang saya. Kayong mga wala, sorry! Amen. Ulitin natin. Don't worry. Next year. Ang ganda na nangyari. Ang ganda ng message. So, after nag-bonfire kami. Siyempre, hindi naman kami parang sinasamba yung apoy doon. Nung iba, nakapaikot kami doon sa So, sarap kasi, malamig. Amen? Pero ang ganda ng mensahe ni Lord. Habang umaapoy siyempre, bonfire, umaapoy. Habang umaapoy siya, ang ganda ng mensahe ni Lord. Napansin ko lang, kasi sa aming nakapaikot sila, siyempre, kaya ako nagturo ako, iniikutan ko yung apoy. Pero napansin ko, the more I get closer to the fire, I feel the heat. Pagpalapit ako ng paapoy ng paapoy. Parang ramdam ko na parang wala nang pwesto yung lamig. Amen? So paglalayo ako, nagte-take over naman yung lamig. Kaya medyo pag nasa boundary ako, naglalaban yung lamig tsaka init. Yun ang naranasan ni Eutychus, kaya siya nahulog. Amen? Nung hinipa na siya ng hangin, so choice niya kung saan niya matulog. Ay mahulog, palabas o paloob. Amen. Kung mahulog ka, loob na. Amen. Amen po ba? Yung kasi mahulog na, palabas pa. 3 story yan, doon ka na lang sa 1 story. Amen. Hindi, lang yun, ganyan lang kataas yun. Amen po ba? So, the more we get closer to the fire, ito yung message ng gabing yun. The more you get closer to the fire, talagang nag-aalab ka. Umiinit ka. Amen? The more I get closer, tapos kukuha ko ng kahoy. Pag nilalagay ko yung kahoy, lalo ko nararamdaman yung init. Yung panlalamig, nawawala.
Sabi ko, Lord, salamat sa mensaheng ito. Amen? The farther you are from the fire, the cooler you are. Kaya kung minsan nakakarandang ka ng panlalamig, ang daling mahulog. Pastor, pasensya ka na, talagang di ko nakayanan. Bumigay ako. Oo, nahulog ka. Ito marami nang nahulog. Amen, lalo yun pa sa pastor. Kaya iba kailangan mamatay. Kasi pagpatay ka na, wala ka na magawa. So, pastor na talaga yung sasagip sa'yo. No. Patay siya. Pagpasay, hayaan mo siya, pasabay. Hindi, mga pastor, mapagmahal. Alam, buhay ka. Buhay yan. Hoy, gising. Pag mahulog ka sa loob na, inuulit ko, mag-ingat sa gilid. Ang hirap, dami mga Kristiyano, panahon na, pandemic na, hilig pa sa gilid. Sumiksik ka sa gitna. Huwag kang lalayo. Amen. Sumabay ka sa vision. Sumabay ka sa agos. Sumabay ka sa gagawin ng Diyos. Kasi, alam mo yung mga bisa pag napag-iiwanan, parang dahil hindi makasabay, nawawala, parang lalo pang aalis. Pag lumayo ka, pag nahulog ka doon, outside na ng will ni Lord John, hindi mo na mararamdaman, lalo yung apoy. Delikado ang sa labas, mataas ang bagsak. Pero sabi niya, buti na lang, Eutychus is not yet your funeral. Sabi sa akin ba, not yet your funeral. Gising yan. Gising ka pa, kamo. So kapag hindi ka pa ipinu-funeral, may gagawin ka pa. Sabi mo, may role ka pa sa buhay. May gagawin ka pa. Amen. Kaya hihanda mo na yung pagpapala, lalagyan mo ng pagpapala. Kasi pag gagamitin ka ni Lord, lalo pa, Lord, medyo maaba-aba ito, Lord, pwede yung pag-full tank. Kadami kasi mga Kristiyano, kargado sila ng blessing sa kanilang mga labi. Yung problema, hindi sila nagsasalita. Ito pang napakagandang message, sinumpisahan ko to sa mga primary. Napansin ko, may apoy. Si Pablo nandun sa gitna . So, andun lahat. Nagsasalita siya. Siyempre, lahat ng malapit sa kanya, dinig na dinig niya yun. Habang nagtuturo siya, naisip ko rin na kung may apoy, tapos may harang, may insulator, hindi mo rin mararamdaman yung apoy. Hindi parang dito, di ba? Di ba yung mga salamin dito, makita mo, double glaze yun. No? Pinipigilan namin talagang pagpasok na mainit ng liwanag ng araw para sa loob, mapresko. So, ayun po. No? Kaya puro uso dito sa salamin. Ganon din, kapag ang araw, nandun lang siya. Tama. Sino na dito nakapag-alis na ng araw? Wala kang magawa, no? Nakapix yun . Hoy, araw, umalis ka. Andiyan pa rin yan. Kahit si Lord, hindi niya inalis yan. Pero mayroon na nakapagpigil ng takbo ng mundo. Sino siya? Si Joshua, nung nakipaggera. Kailangan niya ng matagal na liwanag para tuloy ang laban. Uninterrupted battle hanggang manalo siya. Alam mo si Lord, kahit patigilin niyang ikot ng mundo, manalo ka lang. Why? Because God always desire an uninterrupted blessing for people who continually love to serve Him. Wala pong tigil dyan. Si Pablo, natinag ba siya? Naulog siya? Nakita ko na ano kami sa Wembley, si Benihin, talagang linusob ng sorcerer. Habang nakatayo siya sa stage, may lumapit na matinding mangkukulam. Ilang akbang pa lang, andun na yung PSG, kinuha siya. Pero sabi ni Benihin, kaya umakyat siya pagdating dito, taob yan. Hindi ako, para siyang tetret yung preaching niya. Hindi siya na-interrupt. Bakit? Focus siya . Kaya si Pablo, nahulog yun. Pagdababa niya, ministry pa rin yun. Ano nangyari? Namatay siya. Hindi yan batay. Buhay. Oy, gising. Pagkatapos noon, natinag ba siya? Hindi, umakyat pa rin. Nangaral pa rin. Bakit? Wala makapigil sa'yo pagka ginagawa mo pa kay Lord totoo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Alam mo ba,
Dati, pag magpatawag ako ng intercessory night, 1 hour with the King, gabi-gabi, ang account 300, nung mga tao ay nervyoso pa. Habang nagtawag ako, manalangin tayo. Lahat nandun na. Ako pa yung kinukulit, pakibukas po. Ang link, hindi pa nakabukas. Ngayon, abay, nabakuna lang, wala na sa prayer meeting. Sino ba talaga protection mo? Amen. Nabakuna ka nga, nasagasaan ka naman, wala rin. Dapat, uninterrupted din ang service mo kay God. Amen. Hindi mo na natitinagan. Ginawa mo, titigil ka, hindi mo na ito gagawin. By the way, meron bang English speaking dito? Wala. Puro Tagalog. Wala sana. Salamat. Tuloy! Uninterrupted. Ang Tagalog preaching. Nakukuha natin? Dapat hindi tayo natitinag. Diretso lang tayo. Wala mo dami sa gawa. May mentoran nga kami. Ganito kasi, ito, lagay namin sa inyo ang sekreto namin sa ministry. Bakit hindi kami sumasabog sa aming leadership? May tinuro sa amin si Lord. Sabi ko doon sa mentoran namin, ganito gawin mo. Kasi may mga membro sa church, talagang goat, semi-goat, sheep. May semi-goat eh. Yung ganun palang sungay. Madali pa yon. Pero pag bakal na, mahirap na alisin yan. Sabi ko sa kanya ganito, dapat meron kang red list. Red list, yun yung may bahid ng banal na dugo ni Jesus. Yun yung mga palaban na kasama mo sa ministry. Red list. Yun yung pag may sinabi ka, atin, may paggagawa ka, ayan, andyan, red list, pangalan yan. Pupunta na langit. Hindi. Andyan yan. Ito mga green list, ito yung medyo pasaway mo. Green list. Yan yung go ahead, palaging umaalis. Na. Hindi mo ma-permiss. Okay? May red list ka, may green list ka. Sabi ko sa kanya, sasabog ang puso mo as a leader kapag ka hindi mo alam nag-manage. Sabi ko sa kanya, pagpasaway, lagay mo sa green list. Pagka-reliable, lagay mo sa red list. Itong red list, ito ang pinupusuan. Bigay mong emotion mo dyan, buhay mo. Okay yan. Pero itong nasa green list, gamitan mo ng utak. Dahil inuutakan ka rin yan, utakan mo rin. Kasi pag dinibdib mo lahat, sabi, sasabog kami. Amen po ba? Primary, is that okay? Mayroong inuutakan, may pinupusuan. Di ba pag may mag-comment sa'yo, gusto mo lahat puso? Ba't nag-like lang to? PPM mo pa yan? Ba't like ka lang? Lahat nag-heart ko. Nag-like na, ayaw pa. Pero meron ka lang talagang taga-like, yung iba pupusuan ka talaga. Amen? Kaya sa comment pa lang kita na. Dahil mo, lahat ng comment ko niya, puro puso na. Pag lahat nakita mo doon, puso, huwag ka magla-like lang. Ito, pasaway siguro. Ano pangalan nito? Kanino network to? Hindi. Biro lang po yun. Ganun po ang mag-manage. Sasabog ka. Kasi hindi mo ka, ano talaga to eh. Uticus talaga to. Mahilig gumilid eh. Amen. Mahilig na boundary to. Ayun, lagay mo sa... Pero pag-pray mo pa rin. Pare-pares mo yung pag-pray. Ganun po. May ginagamitan ng puso, may ginagamitan ng isip. Pero siyempre, mamahalin natin lahat yan. Kasi wala naman pinili si Lord. Ay, Pedro, do you love me? Yes. Take care of my lamb. Love my sheep. Feed them. Lahat yun. Pero kasi nung pinaano niya, pati kabayo? Hindi. Pati, love my goat. Anong sabi ni Lord? Feed my? Yung may Kristo din. Kaya kung minsan yung pagkain ng tupa, hindi makain talaga ng kambing. Hindi parehas yan.
Nakakaintindihan po tayo? Huwag kang bumoundary. Pag gustong mong uninterrupted blessing sa buhay mo, ibigay mo ang buhay mo, puso mo sa Diyos. Walang makakaantala sa iyo. Hindi ka, yung konting istorbo lang. Kung minsan dahil gusto lang ng friend mo, sacrifice mo, may nagsabi sa akin, hindi niya lang maintindihan ng friend niya, i-give up niya yung ministry niya. Sabi ko, oh, what a boundary. Sabi ko, Diyos ko po, huwag niyo itong kaya mahulog sa labas. Pag ito nahulog, tatawagin din ako nito. Si Jesus, let me use this gentle God o gentleman. Hindi kanya pipilitin kayo ma? Hindi, sabi ni Lord, kakatok ako. Kung sino magbubukas, papasok ako. Gate crusher ba si Lord? Hindi. He's a gentle God. Gentleman. Hello? Can I come in? No! I am Eutychus. I am fortunate. Kaya dapat ang pangalan mo, pag kinombert mo siya, aminin niya, blessed. Hindi na swertihan. Kailangan siguraduhan na dito. Alam mo sa life ni Mordecai at saka ni Esther, doon mo talaga makikita ang uninterrupted na intervention ng Diyos dahil tinawag sila. Kung isa-summarize ko na lang, wala na akong time. Di ba alam niyo yung buhay ni Mordecai? At saka ni Esther. Si Esther, yun yung may tindahan sa amin. Tindahan ni Aling Esther. Si Esther, yun na nagpa-beauty contest, siya nanalo para magkaroon ng asawa, yung hari na ipapalit doon sa pasaway niyang queen. Alam mo, inayaan ni Lord mangyari yon para yun yung way niya. Alam mo nung nangyayari yon, may beauty contest. Akala nila beauty contest lang. Ito palang plano ni Lord. Kasi pag ito nanalo, yung lahi ng mga Hudyo, mauubos. Kailangan may manalong Hudyo. So babae sa Hudya. So kailangan manalo siya. Hindi mo alam, may plano ng Diyos. Kasi kung hindi, wala nang Hudyo ngayon. Uubusin sila yung panahon na yun. Pero akala mo, nagbe-beauty contest lang dito. No? Itong isa na napwesto, pangalan niya Haman, galit na galit siya sa mga Hudyo. Lalo na doon sa nagangalang Mordecai. Kasi ayaw niya yumuko sa kanya. Ayaw niyang mag-submit. Nakaluhod na siya. Tinandaan, sino yan? Bakit tayo lumuhod dyan? Di mo ba alam, pag di lumuhod sa akin, kaya di kitang papatay. Kaya lang, itong si Mordecai, mahilig tumambay sa city gate. Naririnig yung mga kwentuhan. Once upon a time, meron nagbalak pumatay sa hari. Sinucho niya, papatay ng hari. Nailagay doon sa sulat na itong si Mordecai, itong pangalan niya, Mordecai, na nagsabi, kaya yung mag-assassinate sa hari, ay nalaman, na-discover ang pagpatay at hindi natuloy. Na-record, hindi na-rewardan. Ito si Mordecai, nung balak siyang patayin, along with lahat ng kalahi nila, akalain mo sa dami ng pagkakataon, itong si Esther na nanalo sa beauty contest, siyang ginamit ng Diyos upang magkaroon, ma-architect ang planong ito na tumama ang pagkakataon na itong si Esther ang magsasabi sa hari about sa plano ni Haman na ubusin ang kanilang lahi. Alam niyo, sinasummarize ko na lang, na ubusin ang kanilang lahi at silang lahat ay papatayin. Dahil sabi ng hari, nakita niya one day, itong si Eutychus nakatulog, itong si King Xerxes hindi makatulog isang gabi. Hindi ako makatulog. Yung pagkakataon din yun yung almost timing na papatayin si Mordecai. Kasi galit nga si Haman. Edi sabi niya, hindi ako makatulog. Magbasa nga tayo. Kasi noon panahon, mga ganyan pala yung hari. Pag hindi makatulog, nagbabasa. Parang ikaw, di ba? Nagbabasa ka ng comment, di ako makatulog. Sa dami ng nahugot na babasahin, Mordecai. Sino to Mordecai na to?
kinaya ba ito Mordecai dito? Hindi pa na-rewardan to. Si Mordecai, oras na lang inaantay, papatay na siya. Sino ba nandyan sa gilid-gilid? Pinatawag sa niya nagsakto si Haman, gising. Alas 3 na, gising na. Nagpe-Facebook. Sino ba mang gising? Hindi ka nga rito, Haman. Anong dapat reward ng ng hari sa may ganitong ginawa para sa hari? Kailangan bigyan ng pabuyaya. Ipasyal yan na nakasakay sa kabayo at isigaw na ang honor sa kanya. Sige, pwede mong pakigawa ito kay Mordecai. Na-shock si Haman. Gusto niyang patayin, bandang uli. Siya pa yung nagbabandera kay Mordecai. Siya ay inyong palakpakan. Yung gusto niyang patayin, hinonor pa niya. God's timing. Uninterrupted service to God because you know why? Because their heart is for the Lord. Kahit may plano sa iyo ang kalaban, kahit gusto kanyang durugin, kahit gusto niyang wasagin ang family mo, kahit yung gusto wasagin yung kinabukasan mo, basta alam mong nasa kalooban ng Diyos ang puso mo, tuloy-tuloy ang ginagawa mo para sa Kanya. Yung nangyayari palang beauty contest, yung sabay-sabay yon sa pagkakataon na to, no? May nangyayaring beauty contest, merong naalala na sa beauty contest, merong pagbabanta, merong nagpapa-dinner si Queen Esther. Sabay-sabay ito. Hindi mo alam, ito palang kompletong plano ng Diyos para may sagawa yung mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sometimes, meron kang hindi naiintindihan. Lord, nangyayari ito sa buhay ko. Lord, naglilingkod naman ako. Lord, pinaglilingkuran naman kita. Lord, binibigay ko naman sa iyo. Bakit ito nangyayari? Chillax ka lang. Wala ka sa border. Nasa loob ka. Hindi ka mahuhulog. Amen! Palakpakan natin siya. You cannot touch God's timing because God's timing is everything. Palakpakan natin siya. Lahat ng yan, basta timing ng Diyos, para sa iyo yan. Sabi mo sa kanila, tabi-tabi mo, God's timing. Huwag kang mamadalin. Amen. Sometimes there are things, God connect things that looks unconnectable. Parang ang hirap itugtong ito. Parang ang hirap na, alam mo kahit sa paggawa ng sermon, kumukuha ka sa New Testament, tapos meron ka sa Old Testament. Amen? So, pagkikita mo, nagtutugma-tugma yan. Hindi niya nagkakabanggaan. Pero makikita mo, mensahe ng Diyos napakaganda. Do you see that? If you are experiencing challenges in your life, remember this. Jesus loves you and He will not let you down. Amen? Palakpakan natin siya. Kaya, kung ikaw Kristiyano na, may Kristo ka na sa puso, amen, please lang, avoid self-defeating mentality. Amen? Alam mo, sa totoo lang, hindi ka naman kaya ng demonyo, pero tinatalo mo lang sarili mo. Things that can defeat you are the things you allow to happen. Paano mag-pray? Ganito. When you pray, focus on God. Sabi mo, I'll focus on God. Mag-pray ka, focus ka kay Jesus. Mag-focus ka sa Father, mag-focus ka sa Holy Spirit. Hindi yung mag-pray ka, Lord! Tapos ibilagay mo, saan yung listahan natin? 1, 2, 3. Meron kang problem list. Amen. Talagay mo, hindi alam ni Lord yun? Hindi. Usap muna tayo. Amen. Interact muna tayo. Nambingan muna tayo, anak. Namimiss na kita. Hindi, Lord, kasi alam mo, Lord. Lord, alam mo. Kaya kung minsan, hindi mo naririnig ang kalooban ng Diyos, ini-interrupt ka na ng problema, hindi ka pa rin nagpo-focus kay God. Focus ka muna kay Lord. Amen? Maraming tao, ibang klase ang brokenness. Alam mo paano maging broken? Pag sinabi mong broken ka, it means gagawin mo ang kalooban ng Diyos. And broken it means basagin ka, tapos i-reshape ka ng Diyos. Sabi mo, magpapa-shape ako sa kalooban ng Diyos. Ayan, maraming pumasyal
this past few days, no? Nakikita kasi pasyal ng pasyal, hindi nyo kinakausap ang Diyos eh. Ako, pag tuwan-tuwa ako, pag yung papuntang Pujera, lulusutan yung bundok. Tuwan-tuwa ako kasi nakikita ko, ito yung breakthrough. Because they broke that so we can pass through. Nagkakaroon ng breakthrough sa buhay. Yan, tatawin, dapat dadaan ka sa bundok, gaganon-ganon ka, baka mahulog ka pa doon. Hindi, binutas na yan para tandaan mo, merong breakthrough. Pinapatag na ni Lord, daanan mo na lang. Amen? Madali ang buhay basta kasama mo si Lord. Bago po ako magtapos, asa yung mga worship team? Can you please listen to me about this? Dapat mas magaling tayo sa interest ng Diyos kaysa sa mga sarili nating interest. Diyan tayo magpakausay. Lord, ano ba yung mga interest mo? Ano ba yung kalooban mo? Ano bang gusto mo? Gusto mo magtagumpay? Tinatabi mo naman ng Diyos. Gusto mo maging successful sa buhay? Maging successful sa business? Tinatabi mo naman ang kalooban ng Diyos. Anong klase yan ka, partner? Akala ko ba gusto mong umasenso sa buhay? Gusto mo maging successful? Oh, ba't mo ko iniwalay? Bakit? Sabi ni Lord, constant ba ako? Constant ba ako? O hindi? Hindi naman ako kasama sa isosolve eh. Ako ang taga-solve. Amen? Kahit wala ng value yung X, lalagyan ni Lord yan. Lord, nakalimutan ko na si X. Sige, ako lalagay mo dyan. May value, may sagot. Ano ba talagang interest na meron ang Diyos para sa iyo? Alam mo, lumipas na ang lockdown pa rin ang isip mo. Marami mga tao gano'n. Lockdown pa rin ang isip. Nagbukasan na lahat, isip na lang at puso ang hindi nabubuksan. Tatapusin ko sa kwentong ito. Ito, gawa-gawa ko lang, Merong isang kambing kinulong. Sabi niya, tapos yung amo ng kambing, nag-abroad, na-lockdown sa bansa. Hindi makabalik. Yung kambing na to, habang siya'y nakakulong, sabi niya, bakit hindi pa bumabalik ang amo ko? Mamamatay ako dito. Konkreto to. Kinulong siya doon sa kulungan. Hindi bumabalik ang amo, naubos na yung pagkain. One day, linindol. Sabi ng kambing, talagang mamamatay na yata ako dito. Paano pa ako magsusupply ng gatas? Ayaw ko pa sanang magpakaldereta. Gusto ko pa sanang mabuhay. Gusto ko pang mga anak. Tapos biglang lumindol. Grabe ang buhay ito. Nakakulong na ako dito. Makakaranas ka pa ng lindol. Sabi niya, grabe na to, Lord. Sabi niya, tapos biglang, gumuho! Nag-crack yung semento. Sabi ng kambing, 2 weeks na lang itong pagkain ko, wala na. Tatanggapin ko na dahil matagal ang lockdown. Si boss kasi Europe pa pumunta. So matutal si kambing, tanggap na niyang kamatayan. Lumindol pa, nag-crack yung tapos hindi uncomfortable na yung higaan niya. Alam mo, 1 week bago maubos yung pagkain niya, doon sa crack, umusli yung unang-unang damo. Sabi ni kambing, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng press. Hanggang matapos yung lockdown, nagbiyahe si amo, pagtingin niya, yung kambing, grabe, kambing, lumusog ka pa. Actually, may anak pa. Paano ka nabuhay? Buti na lang, lumindol.
Nung una, akala ko katapusan ko na. Buti na lang lumendol. Nung nag-crack yung semento, tumubo yung maraming damo. Walang tigil yung supply, ang dami. Ito'y kwento lang, ano. Pero natuwa ako kasi habang gumagawa ako ng message, dumako sa ano ko yun, sa mind ko. Sabi mo sa katabi mo, antayin mo yung crack mo. Sabi mo, magka-crack din ang semento. Amen. Pero hindi ka kambing. Amen. Alam mo ang mensahe nun? Kambing nga, may pag-asa, ikaw pa. Amen! Palak tayo po tayong lahat. Oo. Pag tumayo po kayong lahat, hindi ako nagsabi ng suppository message. Alam mo yung suppository message? Di ba pag ninagyan ng suppository, mapapasiyar? Pag sabi, tayo po lang, ang intindi nila doon sa pag tumayo po tayo, lalabas lahat. Hindi po ganun. Kung kailan benediction, kung kailan payroll, doon ka alis. Yung kinanta natin kanina na, I belong to you. Napakaganda nung isabuhay mo yun. Pagka belong ka kay God, remember this message, this is an uninterrupted supply. Tanungin kita, ito sinabi ko na to, dati pa. Ang mga tao kasi, kadalasan gusto nila ng paigib-igib lang. Sabi ni God, anong ginagawa mo? Umiigib. Para ano? Para may supply. Anak, bumalik ka na lang dito. Mag-swimming ka pa kung gusto mo. All you need is access. Hindi igib. Access papunta dito sa supply. Pagka belong ka kay God, ganon ang possession mo. Hindi ka pa igib-igib sa iyo ang buong dagat. Are you ready for that? Kaya pag sinabi mo, I belong to you, namnamin mo. Amen? Parang yun yung kambing, hindi, sige na nga, sheep na lang, na may umusli, dahil sa sarap nung biglang makain niya, ninamnam niya. Nakikita mo yung kalabaw, tsaka yung kambing, pag kumakain, wala na doon sa damuhan, gumaganon pa rin. Ninanamnam niya, ganun ang salita ng Diyos. Pag sinabi mong, I belong to you, namnamin mo. Amen po ba? Grabe, ang tagal mong hindi nag-face-to-face worship, wala ka pang gana. Anong klaseng kambing, anong klaseng sheep ka? Ang tagal mong pinanalangin ito, pag tinanong mo, ang dami, pag nakikita ko, ang dami nagtatanong, kailan kaya magbubukas ang church? Bakit nagsara ba? Biro mo, kingdang ligat, tapos nagsara? Hindi nagsara. Ikaw nagsara. Pastor, kailan po tayo magbibisikal? Antayin mo, malapit na. Grabe, ako may faith, ikaw wala. Nung bukas na, asan ka? Pastor, nag-outing kami. Wow. Hindi ka umaten, nag-outing ka. Amen. Wala ba kaming karapatan, wala ba kaming karapatan, Pastor, mag-outing? Grabe, 1 taon ka na nag-outing. Ngayon nag-open, sabayan mo pa. Tapos, magtatanong ka, Lord, hindi kita maramdaman. Ay bagay mo. Amen. Pag siya mo, I belong to you, todo mo. Hello? Look at this. This is the center of the message. Listen to me. The Lord is willing to give you an unlimited and an uninterrupted supply. All you need to be is to be conscious about it. Grabe, hindi ka igib-igib dito. Swimming, access mo. Hindi basta-basta kapag binigay mo ang buhay mo sa Diyos.
Hindi naman namatay si Lord sa cross ng Calvary, maparusahan siya para simpleng-simple ka lang. No. Ibang klase ang dinisenyo na ni Lord sa'yo. Ibang klase na ang binigay niya sa'yo. Tinodo na niya. Kahit kaibigan mo, hindi basta-basta kaya bigay sa'yo yan. Ang ibigay ang kanyang buhay para sa'yo. Bihirang mga kaibigan yan. Ewan ko kung mayroon pa yan sa bundong ito. Give your heart to Jesus. Meron ba mga first time attendee dito na in-invite? Meron ba? Wala. Okay. Meron? Can I invite you here sa harapan? Ano ba kayo? Next week, dagdagan na natin ang ating i-invite. Let us open this church. Amen. Ano po? Sige po, pila niyo po sila doon. Ayan po. Ang dami pala. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po. Diretso po. Amen. Huwag po kayo mahiya. Yung first time attendee dito, binibigyan namin ng tig 100 dirhams. Pero lang. Mayroon na. Ayun ba? Amen. Praise the Lord. So, meron po akong sabihin sikreto sa inyo kung di nyo pa alam. Mabilis lang po ito. Aba na, para pag kinanta natin yung kanta, for the last time, yung naramdam mo. Alam mo yung ramdam mo na iba yung permanent residence ka sa citizen, tama ba? Saan ka? PR na ako sa Canada. Pero iba sabi, hindi, citizen na ako. Iba yun. Si God gusto niya maging citizen po kayo ng heaven. Hindi yung permanente ako sa mundong ito. Hindi po tayo taga rito. Ngayon, ang daming gusto maligtas. Hirap na hirap sila paano ko maliligtas? Ang dami ko nagawang kasalanan. Yan ang paborito ni Lord, yung maraming ginawang kasalanan. Basta aamin. Amen. Anda mo ba tayong umamin? Yung tumayo kanina dito, amin na amin, di ba? Una, aminin mo, tapos amen ka na. From amen to amen. Okay. Meron po tayong babasahin na verse na ilabas mo nga. Hindi mo palabasin sa tawas, yung lang. Asa nak? Itong pinakita mo sa akin, dito ko palabasin mo rin. Sabi ng Romans 10:9-10. Ito lang, ganyan ka lang kasimple. Sabi niya, if you declare with your mouth, o lahat po ng may mouth, kumaway. May mouth tayo, lahat. May mouth. Okay, sabi niya, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, okay, and believe in your heart, puso, God raised Him from the dead. Ano sabi niya? You will be. Pag sinabi mo ba ito, save ka, takot ka ba kay COVID? Hindi na. Amen. Sa heaven, hindi mo na kailangan ng visit visa. Amen. Hindi na tayo magbabed space doon. Mansion na doon. Kaya, huwag kang mag-alala. Pag ikaw ay kinuha na ni Lord dito, tapos ka na. Amen? Pero hindi, tuloy-tuloy pa tayo. Sabihin mo, uninterrupted. Sige, labas mo na kayong uli. So, simple lang pala. Pag dineclare ng iyong labi na si Jesus ay Lord o Panginoon, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sabi niya, for it is written with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So, ang kaligtasan pala, walang bayad, pero hindi siya cheap. Amen. Mahirap ba? Madali. Amen. So, ang gagawin natin, i-declare natin sa ating puso. Kasi, alam mo, marami nagpapasko, hindi alam mo ibig sabihin ng Pasko. Ang Pasko, renegalo ni Lord, ni God ang kanyang kahit sa isang anak, si Jesus. Kaya, pinadala siya sa mundong ito. Kung hindi siya hindi naman siya basta lumitaw lang siya, di ba? Parang multo. Hindi, talagang pinadaan siya kay Mama Mary. Di ba? Pinanganak siya. Pero hindi siya anak ni Joseph. Yung seed na yan, yun ang word, living word, na nandun sa womb ni Mary nung lumabas siya, kaya yung word naging flesh. Yung flesh, kasi hindi pwedeng mamatay yung spirit, kaya na-crucify yung flesh. Si Jesus yun, mamatay,
Tapos pag mamatay niya, lahat ng word na itala sa Bible, pumunta na siya sa kanan ng Amang nasa langit. Then pinadala niyang Holy Spirit. Kaya pag pinropes mo sa iyong labi na si Jesus Christ ay Lord at sa iyong puso, maraming salamat Panginoon, tunay ngang ikaw ay Diyos. Dahil mula sa mga patay ikaw mabubuhay. Mamatay man ako, bubuhay mo pa rin ako. Kaya walang takot na Kristiyanong sa kamatayan. Amen? So, kung anong nangyari kay Jesus, kung pumalangit siya, papalangit din tayo. Bakit? Kasama na natin siya. Amen po ba? Sino po ang dating manginginom dito? Yung totoo lang. Brad, di ka pa uminom? Uminom? Ako rin, uminom. Amen. Actually, change drinker ako. Hindi ako change smoker. Di ba pag umiinom tayo, kung may yelo? Tapos, pag ginalo mo yun, wala lang. Pero ngayon, iba. Si Lord siya ang living water, tayo yung yelo. Pag ginalo tayo doon, mahihiwalay mo pa ba kung alin yung yelo at saka tubig? Hindi na. Amen? Tama. Yung diablo, dati niya, araw-araw inaatake niya yung yelo. Kailangan manatili kang yelo. Nalungkot si Satanas nung yung yelong yon, nakatagpo na niya ang tubig. Kasi alam niya matutunaw na yon. Ngayon, pag natunaw na yung yelo at tubig, aatake ang uli ngayon ni Satanas yung yelo. Hinahanap niya yung yelo. Asan yung yelo? Di na. Kulay tubig na. Hindi yelo So, hindi na ngayon mahanap ni Satanas kung alin yung tubig at saka yung yelo. Hindi niya pwedeng banggain yung tubig dahil yun ang Diyos is the living water. Tama ba? Kaya kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, you are a new creation. Ikaw ay bago na nilalang. Hindi na mahanap ni Satan yung dati mo. Kasi pagka babanggain ka niya, masusumpungan niya ang Diyos. May panlaban tayo. Hindi ka na magagapi ng kalaban. Hindi na mawawalay sa iyo sa buhay mo ang Diyos. Amen? Amen? Paglabas natin dito, maghahanap pa tayo ng maraming yelo. Okay? Pero may kailangan tayong gawin. Mula sa puso mo, dumalangin tayo. Simple lang. Narinig nyo kanina? Tanggapin mo lang si Jesus ay Panginoon. Marami na nagsabi niyan, pero hindi serious. Dito seryosohin natin. Dahil life and death dito. Sabi siya kanina, life and death is in the power of the tongue. So we profess. Kahit hindi malakas, kahit hindi ka sumigaw, simple lang, basta galing sa puso, pakinggan niya ng Diyos. At simula ngayon, after mong kinonfess yun, yung pangalan mo may susulat na sa aklat ng buhay. Tapos brand new creation ka na. Yung lahat ng kasalanan mo, bago ka tumayo dun sa upuan mo, burado na yun after mo mag-confess. Amen? Inuulit ko, hindi na mahanap ng diablo kung alin yung yelo at tubig. Simple lang. So, ang gagawin ko, tulad ng ginawa ko, noong April 26, 1999, nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko bilang Lord and Personal Savior, ito rin ang spiritual birthday mo na. Anong araw ngayon? Sabi ko, araw. Biyernes. Anong date yun? Biro lang. Tawa si sister. Sige, seryosuhin natin. Amen. Mabilis lang to, pero ito na ang most significant moment of your life. Are you ready? Excited? Para mamaya, pagkatapos nyo kasi hanggat hindi kayo tumatanggap, hindi tayo magtatapos dito. Para mamaya, pag kinata mo, I belong to you, ramdam mo na. Close your eyes and lead ko kayo in a very simple prayer. Again, hindi kayo nagpapalit ng religion, magpapalit tayo ng puso. Okay ba? Okay, close your eyes. Tagalog na lang, ha? Sige na, close your eyes. Sabihin mo, Jesus, kinikilala kitang Panginoon at Diyos ng aking buhay mula sa araw na ito. Mula sa aking puso, pinaniniwalaan ko na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay.
idinedeklara ng aking labi at aking pinapanampalatayanan na simula sa araw na ito, nakamit ko na ang tiyak na kaligtasan. Salamat sa mga latay mo, Panginoong Yesus, sa dumanak na dugo sa krus ng Kalbaryo, ang aking mga kasalanan, lahat ng aking nagawang kasalanan ay nahugasan na sa oras na ito. Maging ang aking pangangatawan ay aking sinasampalatayanan na nagkaroon na ako ng kagalingan dahil sa mga sugat ng aking Panginoong Yesus. Ako po ay naniniwala na sa araw na ito, ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Banal na Santong Espiritu, salamat at alam ko mula sa araw na ito, ang katawan na to ay ginawa mo ng templo. Salamat sa tiyak na pagbabago at tiyak na kaligtasan mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Close your eyes and raise your hands and I pray for you. Close your eyes. Pagpe-pray ko kayo. Extend your hands on them, Father God, in the name of Jesus. Sino man, O God, ang may challenges sa buhay sa kanila, kung may karamdaman, financial issue, sakit sa katawan, unemployment, relationship, emotional, mental, physical, spiritual challenges in life, in the name of Jesus, I declare freedom in your life. By the power of the blood of Jesus, I speak the mighty deliverance of the Holy Spirit in your life, that from today, your life is significant. You are of great value in this world. As long as you are here in this world, you are an ultimate blessing first for yourself or your family. For sa kanino ka man konektado ka na sa source na nagpapala sa mundong ito na ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. You will never be defeated, that from today, no weapon formed against you shall ever prosper. Remember this, Jesus loves you. He is just one call away, and He will surely be on the rescue to bless your life in Jesus' name. I thank you, Lord. Lord, ang journey nila mula sa araw na ito ay dinedeklara ko ng pinagpala sa pangalan ni Jesus. Everybody.